na ni Papa nandito tayo. Pero pag naitumba natin yung nasa itaas, dali na yung mga galamay niya. Kayanin mo ba, sir? Ako ang magtutuwid. Ako mag-aayos. Humahagulgol si Felicia nang tumawag siya sa mami niya na sinaad niyang pumunta doon si Justine na inalok siyang ihahatid pa uwi, pero tumanggi siya na gusto niyang kumprontahin tungkol sa pagkamatay ng daddy niya, pero pinigilan lang niya yung sarili niya na agad namang sinabihan ni Divine na tama yung ginawa niya, na hindi niya kailangang kumprontahin ang binata dahil hindi sila pwedeng magpahalata na pinagsususpetsahan nila ang mga sagrado sa pagkamatay ni Henry. Takot na takot si Felicia kaya sinabihan niya ang mami niya na kailangan na nilang umalis at iwan na nila ang lahat, na hindi pwedeng malaman ni Justine na buntis siya. Sinabihan naman siya ng mami niya na itutuloy nila yung plano nila na aalis silang dalawa at kailangan muna nilang magpakatatag habang hindi pa sila nakakaalis ng bansa. Nang bumalik si Divine sa kwarto ay nakita niya si Jaime na nasa opisina niya, kaya nilapitan niya ito na agad niyang tinanong kung hindi pa siya matutulog. Tinanong agad ni Jaime kung naalala ni Divine si Mayor Lorenzo ng Pilapil, na agad namang giniit ni Divine na narinig niya sa kanya ang pangalan na yun. Agad sinabi ni Jaime na ilang partido na ang nabuwag, pero never pang nabuwag ang aliado ng mga Sagrado at Joaquin, na patuloy silang nagproprotektahan sa mga negosyo nila at binibigyan sila ng financial support, kaya madami na silang kampanyang napanalunan dahil sa kanila na tinawagan siya ni Mayor Lorenzo para sabihing may sorpresa ito para sa kanya. Habang inutusan na ni Mayor Lorenzo ang mga tauhan niya para dakipin sila Rafael sa Pilapil sa mismong bahay ni Matias, na kailangang maiharap nilang buhay kay Mayor Lorenzo para matupad niya ang pangako niya kay Jaime. Sakto namang nagkakape sa labas si Rafael nang dumating sila Moises at Maxine, na nahagilap niya ang mga armadong lalaki na paparating, kaya agad-agad siyang pumasok at sinara niya ang mga bintana, na agad niyang tinawag si Matias. Agad sinabihan ni Matias sila Maxine na magtago muna sila sa kwarto, sabay kinuha niya yung 2 baril niya at binigay niya kay Rafael yung isa. Sumigaw yung isang lalaki na binantaan niya si Matias na ibigay na niya sa kanila si Rafael Sagrado dahil alam nilang kasama nila at kung ayaw niyang may masaktan sa kanila. Sinabihan pa nila si Rafael na sumama na ito, pero hindi ito nagpatinag maging si Matias, kundi inabangan nila ang mga armadong lalaki. Sa pagpasok nila sa bahay ni Matias, maging si Moises ay naghanda na din para matulungan niya sila Rafael at Matias. Si Rafael na ang mamumuno sa grupo ni Matias na magpapabagsak kay Mayor Lorenzo, na hindi na siya aalis ng Pilapil hanggat hindi nila naisa sa katuparan ang kanilang misyon. Buo na ang loob ni Rafael na itatama niya ang lahat ng mali, na kahit pamilya niya ang pababagsakin niya. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.